Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po ba, Sir Red, na since 2019 ay nakikinig na po ako sa lahat ng inyong mga kwento at kahit saan man pong YouTube channel ko kayo masusundan basta't boses nyo ay talagang sinusubaybayan ko. Hindi ko rin po alam kung bakit nakakagaan ng pakiramdam ang boses mo, nakakawala ng puyat at stress lalo kapag hilakbot at sindak ang pinakikinggan ko. Ang laking tulong po talaga ninyo sa aming mga security guards. By the way, ako po si Paulo ng Davao del Norte, estudyante sa umaga at guard po sa gabi. Isa po ako sa mga tao na hindi po naniniwala sa mga kababalaghan, lalo kung hindi po ako ang mismong makakaranas. Ako po kasi yung tipo ng tao na meron pong paninindigan sa to see is to believe. Pero nagbago po ang lahat dahil po sa hindi ko malilimutang pangyayaring ito. 7 PM po yung pag-i-in ko sa work bilang guard sa isang bodega ng mga gulong at after po ng klase ko ay diretso na po ako sa post ko. Tawagin na lamang po nating Ding Dong yung ngalan ng karelyebo ko. Before po siya nag-out, binilinan po niya ako na i-on yung ilaw doon sa dulo ng aming bodega. Nakalimutan niya daw kasi na i-turn on yun o i-switch on yun, kung kaya tumango ako at nagsabing, "Sige, ako na bahala dito. Uwi ka na, gabi na." May kalakihan po kasi yung bodega namin, Sir Red. Tanging ako na lang din yung natitirang tao doon lalo kapag nagdo-duty ako ng gabi. Ang sabi ko pa nga, kayang-kaya ko ang duty kahit gabi o graveyard dahil hindi talaga ako yung matatakuting tao na tipo. Bandang 8:30 nga po ay pumunta na ako sa dulo ng aming bodega upang i-switch on yung ilaw tulad ng ibinilin sa akin. Nang papalapit na ako, ay biglang napako ako sa kinatatayuan ko. Otomatikong nagtindigan ang aking mga balahibo sapagkat hindi ko mawari ang biglaang paglamig ng paligid. Hindi po ito normal. Kahit po siguro sabihin nating aircon iyon ay hindi po ganito yung madarama mo. Ang nakapagtataka nga lang, naka-off na po ang lahat. Maging ang aircon ng bodega sapagkat gabi na at sarado din yung mga bintana kaya saan manggagaling ang lamig na yun. Sa may hindi kalayuan sa bandang CR namin, doon ay unti-unti ko naaaninagan ang isang figura ng tao. Babae at normal naman ang kanyang kasuotan at moderno kung tutuusin. Sa tansya ko nga ay nasa 30 anyos na siya dahil sa kanyang tindig at taas. Dali-dali ko siyang tinakbo, sabay hugot ng baril ko at sabi ko, "Hoy, sino ka? Ano ginagawa mo dyan?" Sa pag-aakala ko nga po na isa siyang magnanakaw. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay bigla po siyang pumasok sa loob ng CR. Pagbukas ko naman doon, matapos ko siyang sundan ay wala pong kahit na anong tao. Tanging malakas at malamig na hangin din lang ang sumalubong sa akin kahit na nakasarado ng bahagya ang bintana sa CR. First time ko po talaga, Sir Red, na matakot ng ganito kasolid. Pinagpawisan pa nga ako ng sobra-sobra at nagbubutil-butil pa nga sa noo ko. Grabe din yung pagtakbo ko na para bang hinahabol ako ng mga asong ulol nung oras na yun. Imbes na mapatambay sa guardhouse ay doon ko na mas pinili na makitambay sa labas hanggang sa sumikat ang araw. Pagkatapos po ng pangyayaring ito, Sir Red, ay nag-decide po ako na mag-resign na rin sa trabaho at namasada na lamang. Ang pangyayaring iyon, katangi-tangi man at hindi ko tiyak, pero yun ang nagpabago sa paniniwala ko
lalong-lalo na sa katotohanan ng mga kababalaghan. Aaminin kong nakakahilakbot yun, pero hindi ko pa rin talaga mapigilang matawa ng minsan kapag sumasagi sa isip ko iyon, lalo kapag nare-realize ko na naduwag din pala ako nung oras na mangyari yun. Ang aking ikikwento, Sir Red, ay ang nangyari po sa akin nang minsan po akong magtrabaho sa isang napakalaking mall, partikular sa activewear na hawak namin nun. Alam ko naman at talagang aware na ako sa mga kwento na may mga nagpaparamdam daw po. Hindi lang white lady, kundi mga batang multo na naglalaro sa stockroom, partikular sa ladies wear. May naririnig na lamang daw po minsan na mga kasama ko doon na bolang tumatalbog o kung hindi man ay iyak daw ng bata. Pero hindi po sila certain kung ito ba ay iisang bata o magkaiba. O kung ilan talaga ang mga batang multo na naroroon sa stockroom. Sabi ko na lang, mabuti at nasa bungad lamang yung cabinet na kung saan namin kinukuha yung stock namin doon sa stockroom na yun. Kung sa ladies wear kasi, yung iba ay papasok pa talaga sa pinakadulo at malayo sa cabinet namin. Every month din po ay may inventory kaming ginagawa at ito po yung ipinapasa namin doon sa central office upang nang sa ganon ay ma-update din po yung stock card namin sa selling. Kumpara po sa ladies wear, ang mga menswear po ay mas malaki yung stock room. Para nga po itong isang malaking cage at marami nga pong piles o stocks doon. Madalas sa duty ay inaantok po talaga ako, lalo kung natapat sa akin yung maraming isusulat. Gawa din po syempre ng halos stress at pagod na naidudulot sa akin ng traffic at lalong-lalo na ang halos hindi ko nakokompletong tulog kapag ako ay naroroon sa bahay. Paano ba naman kasi nasa Pasay ang mall at ako po ay tiga Navotas. Sa biyahe pa lang ay ubos na ang oras ko at talagang nakakapagod ang traffic. Pagdating mo doon sa bahay, aasikasuhin mo pa ang iyong mag-ama. Ganon din bago ako umalis. Suminsan, ang nangyayari, sa LRT na nga din po ako nakakatulog dahil sa sobrang pagod. So back to the story. Minsan habang ako po'y nag-aayos ng stock ng delivery, ay meron pong mga porter na nagsidatingan at sila po yung mga nagdi-deliver ng mga buy brand at napadaan po sila sa harap ng stock room. Yung isang bagong porter nga, Sir Red, nagsabi agad sa akin na meron daw pong batang naglalaro doon sa stockroom namin. Sinaway pa nga daw po niya dahil tumatakbo itong batang ito sa loob ng stockroom. Doon pa lang, Sir Red, ay nagising yung diwa ko at natakot. Binilisan ko na lamang yung pag-aayos sa stockroom at hindi rin talaga kahit isa sa amin ang nagpapaiwan doon, lalo kapag malapit na ring magsara ang store. Kaya humihingi na lamang kami ng pasensya sa aming manager o supervisor na kung minsan at closing time na at nataong meron pa silang gustong ipakuhang stock sa amin at dahil ayaw naming masaraduhan sa loob o kaya naman ay maiwan talaga sa stock room na iyon, ay humihindi na rin kami. Naiintindihan din lang naman nila dahil maging sila daw ay meron ding karanasan sa mga paranormal. October po ng panahong iyon at sandali din pong nag-day off yung katabi naming brand. Ako po yung nag-assist sa isang customer niya dahil dito po sa amin, give and take kasi ang nangyayari sa mga customer na kung saan pag wala kami, ang kumukuha ng stock namin ay walang iba kundi yung mga tiga-ibang brand. So ganun din po yung ginagawa namin kapag sila ay wala. So nung ako nga yung nag-asikaso,
No choice talaga ako, Sir Red, kundi lagpasan yung stockroom namin at tunguhin yung pinakadulong cabinet na kung saan naroroon yung stockroom kasi nung brand na kung saan bumibili yung customer na inasistihan ko. Konting description lang. Nasa pinakasulok at likod pa sila ng hagdan at itong hagdan ay yung pa-spiral pa. Gawa ito sa bakal kaya kapag halimbawang may aakyat o bababa man ay mararamdaman o madidinig mong may tao. Nang panahong iyon at ako lang ang kumukuha sa stockroom nila, sa peripheral vision ko ay meron po akong nakitang figura ng babaeng bumababa at dahan-dahan siya. Nung unay wala lang sa akin yun dahil nakafocus po ako sa paghahanap ng stock number ng jerseys na pinapa-assiste sa akin. Pero napahinto na lamang ako nang mapansin kong walang katunog-tunog yung pagbaba ng babaeng iyon. Alam mo naman yun sigurado, Sir Red, yung tunog ng bakal at yung tunog ng takong na tumatama sa hagdang bakal. Ganun kasi yung usual na nadidinig ko pero nung sandaling may bumababa nga pero wala po ako nadidinig na sound, alam kong may kakaiba. Bigla ko na namang naalala yung pag-uusap ng porter na sinabi meron daw pong batang nagtatatakbo sa loob na stockroom namin. Kaya tinignan ko na ang hagdan at dali-dali ko na pong sinara yung cabinet nung brand na iyon at tumakbo pa palabas kahit na daraanan ko yung katabing hagdan na bakal. Basta't ang naaninagan ko na lamang ay ang bahaging paa ng batang babae. Nakapalda siya at may lace na puti. Malinaw talaga sa aking memorya yung dahan-dahan niyang pagbaba at tanging paa lamang niya ang nakita ko. Galing siya sa taas. Imposible na may batang maliligaw sa stockroom at papanhik sa pinakadulong bahagi. Kaya simula noon, hindi na po ako nag-a-assist at hindi na talaga ako kumukuha ng stock ng brand na iyon dahil sa takot. Isa pa, panahon din ng Halloween sapagkat magno-November na rin ng sandaling yun. Once again, ako po si Lovely. 1 week na po ako nakikinig sa inyo simula nang ipinadala ko ang kwentong ito. Nakawilihan ko na po kayong pakinggan, lalong-lalo na ang inyong mga hilakbot at sindak stories habang ako po ay nagbabantay ng maliit at sarili kong tindahan. Iniiwasan ko nga din po talagang makinig ng gabi para hindi din po mapakinggan ng mga batang kasama ko at tiyak ay magkakatakutan lang kami o kung hindi naman kaya ay mapapanaginipan nila ang inyong mga kwento. Next time po ay ibabahagi ko naman ang karanasan ko sa apartment namin sa Navotas. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.